Nagsimula ang pelikula sa fight scene ng isang webtoon na ginawa ng isang artist na si Jun. Sa kasikatan ay na-feature siya sa isang istasyon ng telebisyon. Hindi niya namalaya na ang kasikatang iyon ang magbubukas ng galit at paghihiganti ng mga mafia mula sa tatlong bansa na nais gumanti sa kanya dahil sa kanyang nakaraan. 3 linggo matapos noon, sa isang daungan, mayroong mga ilegal na imigrante ang nagtangkang makapasok sa South Korea. Nahuli agad sila ng mga NIS agent na lihim na pinamumunuan ng kapitan na si Jokgyu. Habang hinuhuli ang mga ilegal na imigrante ay nagawang makapuslit ng isa na nagngangalang Cheng. Mabuti na lang at nandoon ang isang secret agent na si Chol na nagkunwaring kasama ng mga imigrante. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawa. Sa huli ay napataob ni Chol ang imigrante gamit lamang ang kanyang kamao at kasama itong nahuli. Nalaman ni Chol sa kapitan na si Jokgyu na hindi ordinaryong imigrante si Cheng. Nandoon ang notorious na si Cheng upang maghiganti kay Jun. Nais sana ni Chol na ipaalam ito kay Jun, ngunit tinutulan ito ng kanilang kapitan. Para sa kanya, si Jun na dating NIS Special Agent ay isa na ngayong ordinaryong sibilyan. Dapat nang ibaon sa limot ang lahat ng gulo ng kanyang nakaraan bilang secret agent upang makapamuhay siya ng tahimik kasama ang kanyang asawa at anak. Sa kasalukuyan, masaya na si Jun sa piling ng kanyang pamilya sa isang apartment. Ang kanyang asawa na si Mina ay may sarili ng art gallery, bunga ng tagumpay ni Jun. Kinabukasan, nagdao si Mina ng kanyang unang exhibit. Naging matagumpay ang okasyon at nagdulot ito ng labis na kasiyahan sa mga bisita. Naroon ang kanilang anak na si Gayong, gayon din sina Kapitan Jokgyu at kaibigang si Chol na nagdala pa ng parehas na regalo. Sa exhibit, ipinakilala ni Mina ang kapitan kay Heian na direktor ng isang gallery. Kaagad na nabighani ang kapitan kay Heian at nagkunwaring isang propesor sa universidad para maitago ang kanyang tunay na pagkatao. Nagpakita naman ng interes si Heian sa kanya bago sila magkahiwalay. Si Chol naman ay nabighani din kay Heian habang pinapaliwanag nito sa kanya ang ilang art pieces. Lalo siyang nabaliw sa dalaga nang hawakan nito ang kanyang mga kamay at bigyan siya nito ng calling card. Sa labas ay parang nasa Cloud9 ang dalawa na umaasang isa sa kanila ay masusungkit ang puso ng isang magandang dalaga. Samantala, ipinahayag ni Heian kay Mina na darating ang isang kilalang art collector na si Pierre Jin upang magpahiram ng kanyang art collection. Labis itong ikinatuwa ni Mina at inihanda ang lahat. Sa opisina, kakatapos lang ni Jun sa unang webtoon para sa ikalawang season ng kanyang serye. Ngunit hindi ito nagustuhan ng kanyang boss dahil sa sobrang superhuman ng karakter na tila ginaya sa isang kilalang sikat na cartoon na Dragon Ball Z. Nang isa publiko nila ito ay marami ang nagbigay ng negative comment mula sa mga netizen. Kasama na rito ang mga kaklase ng anak niya. Nanginginig sa galit ang kanyang boss sa resulta ng proyekto niya. Maging ang mga kasamahan ay dismayado sa kanya. Dahil dito, pinatawag si Jun at pinayuhang gumawa ng panibagong istorya. Nalungkot si Jun ngunit humingi ng advance payment dahil nalugi ang investment niya at hindi alam ng asawa niya na nakasanla ang bahay nila. Nagsabi ang boss na kailangan niya rin ng pera dahil nakasanla rin ang bahay niya at pag nalaman ito ng asawa niya ay siguradong tigok siya. Pagdating sa bahay ni Jun ay tinawagan siya ni Mina upang sunduin niya ang anak sa eskwelahan. Nagpaalala si Mina na huwag siyang magpakapagod sa trabaho dahil wala naman silang pinagkakautangan. Ang hindi alam ni Mina ay baon na sila sa utang. Lalong naging mabigat para kay Jun ang sitwasyon at di siya pinatatahimik ng kanyang konsensya. Di nagtagal ay sinundo ni Jun ang anak. Bago pa malaman ni Gayong na sinundo siya ng ama ay biglang sumulpot ang kanyang boyfriend at niyaya siyang kumain muna. Nabigla si Jun sa natuklasang may nobyo si Gayong kaya minanmanan niya na lang ang kilos nito na hindi niya nagugustuhan. Aksidente niyang narinig sa nobyo ng anak na basura lang ang webtoon niya, na sinang-ayunan ni Gayong kaya mas lalo siyang nasaktan. Sa galit ay tinakot niya ang nobyo ng kanyang anak. Sa sobrang frustration ay sinubukan niyang magsulat ng bagong istorya ngunit di gumagana ang kanyang isipan sa mga sandaling iyon. Samantala, pumasok sa bansa ang mga mafia mula Russia at dating Yakuza ng Japan gamit ang container van. Nahuli sila ng kapitan at ni Chol. Nagsabi ang kapitan sa mga tauhan na hindi nila kailangan ng baril para hulihin ang leader ng mafia na Russian. Nahirapan man ang mga agent na maaresto ang leader ay nasakote rin nila ito sa bandang huli.
Samantalang ang kanang kamay ng kapitan na si Chol ay mag-isang nilabanan ang leader ng Yakuza habang nakaposas ito sa kanya. Di rin nagtagal ay nakulatan niya ito. Sa nabalitaang pagpasok ng mga mafia leader sa kanilang bansa ay naalarma ang deputy director ng ahensya. Napagpasyahan ng pinuno na ipadala si Jun at pamilya niya sa ibang bansa para sa kaligtasan ng nakararami. Gayunpaman, tutol ang kapitan at si Chol sa desisyon ng deputy director. Sinabi nila na normal na mamamayan lang si Jun at hindi siya magiging banta sa seguridad ng bansa nila. Lumipat ang eksena kina Mina at Heian na sinalubong sa paliparan ang kilalang art collector na si Pierre Jin. Pinag-usapan nila ang gaganaping art exhibit. Pagkatapos ay nakipagkita si Heian kay Chol para sa isang date. Pumapalakpak ang mga tenga ni Chol sa pag-aakalang patay na patay sa kanya ang dalaga. Nang mag-CR si Heian ay natuklasan ni Chol na makikipag-date din ito kay Jokgyu. Sumunod siya upang istorbohin ang date ng dalawa. Di natinag ang dalaga na tila sanay magpaikot na mga lalaki. Nang sagutin ni Heian ang tawag ay nagtalo ang dalawang magpartner sa trabaho. Balik kay Jun, muli siyang nabuhayan sa paggawa ng bagong webtoon nang maisipan niyang ibaling ang kwento tungkol sa mga pribadong korporasyon. Ang istorya ay tungkol sa pagnanakaw ng AI technology mula sa isang tech giant. Una ay magpapakawala ng smoke grenade ang mga magnanakaw upang magmukhang may sunog at magdulot ito ng emergency evacuation. Sunod ay papasok ang mga peking firefighter at hahanapin nila ang database server upang kopyahin ang teknolohiya. Tapos ay maglalagay sila ng mga pampasabog bago lumabas ng gusali. Sa puntong iyon lamang darating ang bida at matutuklasan nito na huli na siya. Nang marinig ng editor ang bagong webtoon ni Jun ay napasigaw siya sa tuwa. Samantala, kasalukuyang binabasa ni Pierre ang bagong upload na webtoon ni Jun. Sinabi niya sa mga tauhan na gagawin nila sa totoong buhay ang ideya ni Jun sa webtoon. Lumalabas na ang art collector na si Pierre ay isa palang mafia na may matinding galit kay Jun. Gaya ng nasa webtoon, nagpakawala ng smoke grenade ang mafia habang ang leader na si Pierre at iba pa ay nagbalat kayo bilang mga firefighter. Habang nagkakagulo ang mga tao ay pinasok nila ang gusali at kinopya ang AI program ng kumpanya bago naglagay ng bomba sa silid ng server. Pag-alis ng mga sindikato ay sumabog ang bomba. Kumalat sa balita sa telebisyon ang nangyaring pag-atake. Isang vlogger ang idinawit ang pangalan ni Jun bilang utak ng mga terorista dahil kaparehas mismo sa webtoon niya ang nangyaring pag-atake. Habang kinukumpronta siya ng asawa at anak ay dumating ang dalawang NIS agent upang arestuhin siya. Sa interrogation room ay pinagtanggol ni Mina si Jun. Ngunit binunyag ng deputy director ang hindi magandang pinansyal na sitwasyon ni Jun dahilan upang magawa niya ang pagnanakaw. Maging ang nakaraan ni Mina ay binunyag ng director bilang babaeng mapang-akit na nakukuha ang mga lalaki sa loob lamang ng 60 seconds. Mabuti na lang ay naimbita nila ang isang batang tagahanga ni Jun na may hawak ng video nila noong nangyari ang pag-atake kaya napawalang sala si Jun. Pagkatapos ay isinama siya ni Captain Jokgyu kung saan nakakulong ang mga notorious na kriminal na ang tanging pakay sa Korea ay patayin siya. Nagsabi si Jokgyu na hindi nila ito ipinaalam kay Jun upang makapamuhay siya ng normal. Nagpasalamat si Jun sa malasakit ng kapitan at ni Chol sa pamilya niya. Sa tulong ni Jun ay isa-isa nilang sinuri ang dating kaso ng mga kriminal at mafia na posibleng may galit kay Jun ngunit wala silang makuhang lead. Ang tanging alam lang ni Jun ay kinukopya ng mga kriminal ang nangyayari sa webtoon niya. Upang mahuli sa akto ang mga ito, nagsulat si Jun ng karugtong ng kanyang webtoon. Isang kwento tungkol sa pang-hold up sa bangko. Ang kwentong ito ang magsisilbing pain upang mahuli nila ang mga salarin. Kasama ang dating mga kasamahan sa NIS, pinagplanuhan nilang maigi ang misyon habang iginuguhit ni Jun ang istorya ng kanyang webtoon. Ngunit nang matapos ang karugtong na istorya sa webtoon ni Jun, opisyal na ipinagbawal ng direktor ng NIS na makasali siya at ang kanyang mga kaibigan sa operasyon para sa kanilang kaligtasan. Ang totoo ay gusto lang solohin ng direktor ang lahat ng credit para siya ang bida. Naiwan sina Jokgyu at Chol sa headquarters nila, habang si Jun naman ay pinatuloy muna sa isang safe location. Di nagtagal ay inupload ng boss ni Jun ang bagong webtoon niya para sa entrapment operation. Agad na napanood ng lahat ang bagong upload na webtoon at ang ilan ay umaasang kikilos na naman ang mga kriminal. Sa headquarters ay naghanda na ang director at ang ilang special agent para sa kanilang gagawing entrapment operation.
Samantalang si Jokgyu at Chol naman ay halos sabay na nakatanggap ng imbitasyon mula sa pinapangarap nilang si Heian. Alam nilang may operasyon na nagaganap, ngunit talagang bulag sila sa pagkahumaling sa dalaga. May dalang bulaklak, di nila alam na magkikita sila sa gallery. Nang makita nilang muli ang maladyosang si Heian ay umiral ang kanilang pagiging uto-uto. Ngunit habang nagtatalo sila para makuha ang atensyon ng dalaga ay biglang sumugod si Pierre at mga tauhan nito. Agad na nakilala ni Jokgyu si Pierre na ang tunay na pangalan ay Ryang. Lalong nanlumo ang dalawa nang malaman nilang karelasyon ni Heian ang leader ng mafia. Sa isang iglap ay napatulog sila ng mga sindikato. Itinali sila ni Ryang at dinala pabalik sa kanilang hideout. Iniwan na ni Ryang ang pagpapanggap at diretsyong tinanong kung saan nakatago ang Gates of Hell. Agad na unawaan ng kapitan ang tinutukoy ng sindikato. Ang Hellgate ay isang portable nuclear bomb na dinevelop ng North Korea na kasalukuyang nasa pangangalaga ng South Korea. Noon, napag-alaman ng Intel na ang bomba ay gagamitin sana ng North upang pabagsakin ang pamahalaan ng South Korea. Upang pigilan ang plano, lihim na ipinadala ng NIS si Jun sa North Korea. Sa kabila ng lahat ng hadlang, matagumpay niyang naisakatuparan ang paglusob sa pasilidad at kinuha ang nuclear bomb. Nang malaman ng commander ng North na may nagnakaw ng Hellgate ay nagalit ito at pinanagot ang lahat. Nadamay ang mga kamag-anak ni Ryang sa mga pinapatay ng commander kaya ganoon na lang ang tindi ng galit niya sa South Korea. Ngunit si Jokgyu na alam kung gaano kadelikado ang taong kaharap niya ay tumangging ibunyag ang kinaroroonan ng Hellgate o bomba kaya nabugbog siya. Di nagtagal ay dumating si Heian at nagsabing alam niya ang kinaroroonan ng bomba. Nalaman niya ito nang minsang malasing niya si Jokgyu sa isang date. Umamin ang leader na bistado na nila ang operasyon ng NIS at makakatulong ito upang madali nilang makuha ang kinaroroonan ng Hellgate. Samantala, nakaposisyon na ang lahat ng NIS agent sa loob ng bangko kasama ang director para sa kanilang entrapment operation. Ang hindi nila alam ay bistado ng sindikato ang operasyon nila. Di nag-aksaya ng panahon ang mga sindikato at agad na pinuntahan ang kinaroroonan ng Hellgate. Samantalang si Jokgyu at Chol naman ay naiwan na nakagapos. Sinabi ni Jokgyu na mamamatay ang lahat ng nakatira sa Seoul, Korea kapag sumabog ang Hellgate at kailangan nilang mapigilan ito. Sa kabutihang palad ay nagawang ma-activate ni Jokgyu si Siri. Tinawagan niya si Jun upang balaan itong pigilan ang mga sindikato. Habang naguguluhan pa si Jun sa natanggap na balita, isang mas matinding dagok ang tumama, kaka-update lang ng kanyang webtoon. Lumabas na nauna na palang nagpadala ng mga tauhan si Ryang sa publishing office at banihag ang editor. Nag-upload sila ng bagong kwento na ang pangunahing bida ay si Jun mismo bilang isang teroristang nagbabalak na pasabugin ang buong Seoul gamit ang nuclear bomb na tinatawag nilang Hellgate. Biglang kumalat ang webtoon post at sa loob lamang ng ilang minuto ay nagpanik ang buong bansa. Tinawagan ni Jun ang asawa na nasa gallery upang iligtas sina Jokgyu at Chol. Di umubra kay Mina ang dalawang bantay kaya nakapasok siya sa basement at tinanggal ang pagkakagapos nina Jokgyu at Chol. Samantala, narating ng mga tiwaling grupo ang headquarter ng NIS kung saan nakatago ang Hellgate. Dumaan sila sa mga sikretong lagusan at narating ang control room. Doon ay pinatay nila ang sinumang ahenteng makasalubong nila. Sa sikretong basement ay nagawang makuha ng mga tauhan ni Ryang ang Hellgate. Sa control room ay kinabahan si Ryang nang makita na nandoon na rin si Jun. Pinataob niya ang sinumang miyembro ng sindikato na makasalubong niya. Ayaw ng mafia na mabigo ang kanyang paghihiganti, kaya pinalaya niya ang tatlong notorious na kalaban ni Jun. Sinabi niya ang lokasyon ni Jun at binuyo ang mga ito na iyon na ang pagkakataon nilang gumanti. Pagdating ni Jun sa sikretong silid ay wala na ang Hellgate. Sa CCTV ay sinisi siya ni Ryang sa pagkamatay ng buong pamilya niya. Kapalit nito ay pasasabugin niya ang buong Seoul gamit ang Hellgate. Ilang saglit pa ay biglang lumitaw ang tatlong notorious na kriminal na pinagtulungang patoban si Jun. Kasabay nito ay nagtungo ang mga sindikato sa taas ng gusali upang doon pasabugin ang Hellgate. Di nagtagal ay isa-isang napatahimik ni Jun ang tatlo. Sa bangko, naghahantay sa wala ang mga NIS agent. Maya-maya pa ay dumating ang isang ahente na nagsabing inatake ang headquarters nila ng mga terorista. Balik sa headquarter, mabilis na tumakbo si Jun papunta sa rooftop ng gusali. Upang hindi siya makalapit ay pinaulanan siya ng bala ng mga tauhan ng mafia.
Matapos niyang ma-eliminate ang mga masasamang loob ay hinabol niya si Ryang na papasakay sa helicopter. Huli na ang lahat dahil na-activate na ng leader ang detonator ng nuclear bomb. Alam niyang pagtakas ang susunod na hakbang ng mga kalaban, kaya binaril niya ang piloto ng helicopter. Hinamon ni Jun ang katapangan ng leader ngunit pinaulanan lang siya ng bala ng mga tauhan nito. Napilitan siyang magtago hanggang sa maubos ang bala ng mga kalaban. Dumating sina Jokgyu at Chol dahilan upang maging patas ang laban sa mano-manong labanan. Gayunpaman, nakakalamang si Ryang at Heian na may kanya-kanyang bitbit na patalim. Di nagpatinag ang dalawang special agent at matapang na hinarap ang kalaban. Si Chol naman ay hinarap ang mas malaki sa kanyang kalaban. Di nakatiis si Jun at inilabas ang isang lapis upang labanan si Ryang na may hawak na patalim. Sa pakikipaglaban ni Jokgyu kay Heian ay nahulog ito sa railings ngunit nakakapit ito. Umiral ang pagkagusto niya sa dalaga at iniligtas ito sa pagkakahulog. Imbis na magpasalamat ay sinaksak siya nito sa hita. Sa wakas ay napatumba ni Chol ang malaking kalaban. Nang makita niya si Jokgyu na nasa bingit ng kamatayan ay binigyan niya ng flying kick ang dalaga na nagpatahimik dito. Patuloy naman ang matinding sagupaan ni Jun at Ryang. Di nagtagal ay tinapos ni Jun ang buhay ng kalabang mafia leader. Gayunpaman, nang pipigilan na sana ni Jun ang pagsabog ng bomba ay binaril ni Ryang ang control panel kaya nasira ang anumang paraan para madisarmahan ito. Wala nang ibang opsyon kundi ang ilipad ito sa taas na 3 kilometro sa ibabaw ng karagatan at pasabugin sa himpapawid upang maiwasan ang pagkamatay ng mga sibilyan. Walang sino man sa tatlo ang gustong magbuwis ng kanilang buhay dahil sa kani-kanilang kadahilanan. Nang magbato-bato pick sila ay natalo sila ni Jun. Ngunit umiral ang pagiging bayani niya. Makabawi man lang ay sinuntok niya na lang ang dalawa bago binuhat ang Hellgate at isinakay ito sa helicopter. Ang ilang natitirang minuto ay nakakaiyak. Mula sa cockpit ay tinawagan ni Jun si Mina at anak nila para sa kanyang pamamaalam. Bumuhos ang luha ng asawa at anak ni Jun sa mga huling mensahe niya sa kanila. Ilang sandali pa ay sumabog ang helicopter sa himpapawid. Inakala ng lahat na namatay siya. Makalipas ang ilang minuto ay tumunog ang cellphone ni Jokgyu. Si Jun ang nasa kabilang linya na nakaligtas sa pagsabog. Nagtataka sila kung paano siya nabuhay. Sinabi ni Jun na bago pa sumabog ang bomba ay itinali niya ang kanyang mga sinta sa kontrol ng helicopter at sinet ito sa autopilot. Tapos ay tumalon siya sa dagat. Agad na nagmadali ang buong grupo na salubungin siya sa pantalan. Sakay ng rescue boat ay muli siyang nasilayan ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Bumuhos ang luha at kasiyahan ni Jun at pamilya niya. Habang pinagmamasdan ang nakaaantig na tagpo, nagsimulang mangarap sina Jokgyu at Chol tungkol sa kanilang sariling kinabukasan. Ngunit matapos masaktan sa pag-ibig, sinabi nilang wala na silang tiwala sa mga babae. Iyon ang sabi nila, dahil sa mismong sandaling makita nila ang isang magandang babaeng paramedic ay agad silang nabighani, at nagunahan kung sino ang unang makakaporma.